Magandang araw po sa inyo lahat. Dennis Abreu ng Philippine Information Agency Marinduque nag-uulat live mula dito sa Emergency Operations Centers ng PDRRMC kung saan ay katatapos lamang po ang pagpupulong. At ngayon naman ay makakasama natin ang official o officer, station commander ng Coast Guard Station Marinduque na si Sir Sean Cabral kung saan ating kakapanayamin at para naman sa ito'y impormasyon din ng ating mga kababayan na nagtatanong, may biyahe na ba? Malalaman natin kung kailan ba sinasabi na may biyahe o wala. Magandang araw sa inyo, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga Marinduqueños natin po na nakikinig at nanonood po ngayon. Sir, tatanong lamang natin ngayon ay itinaas na ang o binaba na sa signal number 1 ng Marinduque. Ano na po ang sitwasyon ng ating karagatan at ang ating mga pagbiyahe? Well, sa ngayon po, as per the latest pag-asa, as of 11 a.m. po na ngayong umaga ay meron pa rin pong signal number 1 sa Quezon at signal number 1 sa Marinduque. At as per policy po namin, kapag po ganun ang sitwasyon, ay suspendido pa rin po ang mga biyahe. Pero kapag po nawala na po ng signal sa port of origin natin, sa Marinduque at sa Lucena, wala na pong signal, pwede na po nating ibalik yung bahay po ng mga roro natin para doon po sa mga nagtatanong po ng mga pasahero po. Pero sir, kung may signal number naman sa Quezon, kahit wala na rito, may biyahe na rin ba nun? Hindi po. Dahil po as per policy po ng Coast Guard namin sa revised movement of vessels during heavy weather doctrine namin, so sa port of origin, sa gitna, kung saan siya papunta, at sa pupuntahan niyang pier, dapat lahat po doon walang signal bago po i-allow yung biyahe po ng mga roro. Sir, ay maraming mga kababayan natin na nagtatanong na kailan ba i-declare ito? Ito ba'y kagustuhan ng Coast Guard o sa pamamagitan pa rin ng mga storm signal warnings na pinaparating po ng ating pag-asa? Hindi po. Dahil po sumusunod po tayo sa ating SOP at Memorandum Circular sa revised movement of vessels during heavy weather. So nakadepende po tayo sa gabay ng pag-asa. So sila po yung nagde-declare ng signal number 1 at once po maglagay po sila ng signal sa isang probinsya or municipality po, doon po, mandatory po, kailangan po suspend talaga natin yung biyahe as per policy because we are trying to ensure the safety and security po ng ating mga pasahero at saka yung mga barko po. So ito po, sigurado, basta itinaas ang signal number 1 ng pag-asa, automatic yan sir, no? Wala nang biyahe. Kahit saan po yan, basta kung ano yung lugar na apektado, Yes, wala nang po. biyahe. Sir, ano po mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Sa ating po mga kababayan, lagi po nating bantayan ang mga panuntunan po ng ating Tanod Baybayin ng Pilipinas. Sa mga Marinduqueños po natin, please follow yung page po namin sa Coast Guard Station Marinduque. Doon po namin ipopost lahat ng announcements and maging handa po lagi tayo dahil po ito isang regular na nangyayari sa atin. We cannot control the weather but we can control how we prepare and wag po natin kalimutan magdasal. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat si Sir Sean Cabral, ang Station Commander ng Coast Guard Station Marinduque na nakatalaga dito sa bayan ng Mogpog at sa iba pa nating mga bayan dito po sa buong lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat mo sa ngalan pa rin ng ating mga nakasama dito sa EOC. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Dennis Abreu, pansamantalang namamaalam at maya-maya magbabalik ulit tayo para sa iba pa mga karagdagang detalye. Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat.